Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Madam Chair, mahalaga kasi itong audit findings na ito kasi may kinalaman ito sa napakalaking pondo, 47 billion. At siguro naman, hindi lang isang member ng DOH ang involved dito. Actually, 11 to, no, Madam Chair. So, kung bubusisiin ko to isa-isa, tatanungin ko kung ano yung mga naging process, bakit nagkaroon ng ganito. So, Madam Chair, diretso na lang po ako kay, kay Secretary, former Secretary Duque. So, you have transferred, your office transferred 47.6 billion to PSDBM without the MOA. Tama po ba, Madam Chair? Tama po. Hindi po kami nag-MOA batay po sa PSDBM Manual of Procedures. Hindi daw po sila from the very start requiring MOAs for common use supplies and equipment. And the PSDBM is here, Madam Chair, to perhaps validate what I said. Okay, mamaya na po ang PSDBM. Marami rin po akong tanong dyan, Madam Chair. So walang MOA. So, ibig niyo sabihin, ipinagkatiwala niyo na lang po itong 47.6 billion sa PSDBM, walang terms of preference between parties, including yung mga technical specifications or quality standards ng mga items to be procured, delivered, or schedule and remedies in case of default. So, basta binigay nyo lang po yan. Para saan po yan? Ano pong mga deliverables ang gusto ninyong mangyari dyan sa 47 billion, Madam Chair? Madam Chair, yung pong transfer ng funds, yan po ay batay sa 5 o 6 na batas. Yung letter of instruction 799 EO 359, yung AO 285, reiterated twice in the General Appropriations Act. Yes, Madam Chair, with due respect, former Secretary, no, ang tanong ko po, yung 47 billion na yan, ay para saan yan? At ano-ano? Ano ba ang mga equipments? Yan ba ay mask? Yan ba ay COVID-19? Ano man yung pangangailangan yan? So, wag po niyo po akong bigyan ng mga batas-batas na may kinalaman doon sa legality ng transfer. Ang tanong ko po ay, kung ano po, saan niyo po gagamitin yan o bakit ibinigay nyo ng buong buo. Sa PSDBM, wala man lang kayong MOA, wala man lang kayong nilagay na ano bang mga items ang kailangan ninyo, yung mga terms and condition, etc. Kasi alam ko po may mga standard din kahit na yung mask, kahit na yung face shield, Tama. kahit na COVID-19 vaccine, di ba? Meron dapat yan. So, wala lang, binigay nyo lang dahil may ganyang may mga sinasabi kayong batas po. At ang isa pa po, ito ay inauthorize ni former President Duterte. Tama. In his public pronouncements, the transfer was done because of the public health emergency which he declared sometime in March. Yung pong katanungan, ibalik lang po, Madam Chair, may listahan na po ang Procurement Supply Chain Management ng DOH kung pwede po ang Madam Chairperson to instruct the DOH Procurement Supply Chain to furnish a copy of all the items that were procured with this amount, Yes. Madam Chairperson. Yes, thank you, Madam Chair. Kasi sinasabi niyo po kasi, former Sec, sinasabi ninyo dahil sinabi ito ng sinasabi niyo mga batas, pero ang tinatanong ko po ay kung kayo mismo ang nag-order sa PSDBM na mga ganitong items. So sa inyo po ba nanggaling yung mga items na in-order o yung PSDBM yung nag-decide kung ano lang yung mga dapat na bilhin? Hindi ho. Galing ho sa DOH kasi end user ho kami. So, yan po, may mga opisina yan ng DOH po na nagbibigay sila ng kanilang mga pangangailangan sa panahon ng pandemya. In fact, ang binibigay po ng DOH, which I considered as de facto parang contract, yung agency purchase request. Kasama po yan
Kasama din po yung listahan ng mga kinakailangan na common use supplies and equipment. Kasama po yung quantities, kasama po yung price, kasama po yung technical specification na mula naman po sa mga iba't ibang mga opisina na may kakayahan na magbigay ng kung ano ba yung standards. For example, ang KN95 mask. Hindi naman po basta-bastang mask lang. Okay, Ano po? maputol ko po kayo dyan, Madam Chair. Nakalagay kasi, dapat kung may MOA kayo, nandiyan yung mga technical specification. So, sino po ba yung magbibigay ng technical specifications? Kasi kung MOA yan, dapat nakalagay doon. So, sino bang nagbigay ng technical specifications? Is it the DOH? Yes, Your Honor. Ang technical specification. Pero sinasabi po dito sa findings, Madam Chair, ng MOA, wala kayong technical specifications. Nakalagay dito, without MOA, which should set the terms of reference between parties, including the technical specifications or quality standards of the items to be procured. Wala po kayong binibigay kasi wala naman kayong MOA. Madam Chair, excuse me for admin lang, nakapag-oath po ba? Okay. So sinasabi nyo, wala po kayong MOA. So nakalagay sa MOA po, Madam Chair, nandun yung technical specifications. And then you are saying merong technical specifications na binigay kayo sa PSDBM? Kasi ang nakalagay dito sa report po, Madam Chair, ng COA, ay wala. Meron po ang technical specifications. Binibigay po yan kasama doon sa atin agency purchase request. Kasama po yung mga quantities and prices. At yan po ang yung agency procurement plan, yung procurement project management at Okay. marami pa pong mga Okay. Thank you, documents. Madam Chair. Can you submit that, Madam Chair, ano? Yung pati yung meron po siyang yung nakalagay po na ni-receive po ng PSDBM, including yung mga technical specification. Kasi number 2, sa findings po, nakalagay dito, the DOH failed to supply the PSDBM with complete technical specification and other relevant standard requirements on COVID-19 items in the APRs relative to its fund transfer, amounting to 47.6. Sabi pa rito, Madam Chair, such failure resulted in PSDBM's procurement of COVID-19 items without complying with the quality and safety standards. So yan po, no? Yung number 2 na item na findings ng COA. Hindi ko po alam kung sino nagsasabi ng totoo, kung nagsasabi po si former Secretary Duque ng tama o yung PSDBM. So, tignan ko po kung talagang meron kayong terms of reference to be submitted, Madam Chair. Nakalagay din dito, Madam Chair, the DOH did not appropriately exercise admin control in ensuring the availability of PPEs and other medical supplies and suitable warehouse facilities for the items. Okay? Hindi po kayo nagmo-monitor mga delivery, okay, na galing sa Pharmaly. Madam Chair, so yun po yung mga ano dito, no? Mga findings dito. Did not monitor the liquidation of the fund transfer in the amount of 38 billion and 8 billion with the validity period set until June 30, 2021. Ano pong comment dito ng former Secretary Duque, Madam Chair? Yung sa amin pong mga regular na EXICOM meetings ng Department of Health, nagbibigay po ng status report ang atin pong procurement and supply chain management team patungkol po sa ano na ba yung mga na-release na mga pondo, kalakip ng APR at yung allocation list at yung mga sari-sari pa pong mga dokumento. Ako po ay nakikiusap na kung pwede po yung procurement supply chain management ng DOH ay magbigay po ng mga dokumento patungkol po dito. At pangalawa po, meron pong sagot ang Department of Health dito sa consolidated comments and justifications doon po sa fraud audit na isinagawa ng COA. Ito po noong September 2021,
Madam Chairman. But hindi ko pa ho natatanggap yung November na sinasabi ninyo nung 2023 kasi ako po ay nagtapos ng pagiging kalihim nung June 30, 2022. So, ang reference po ay ito, bibigyan ko po kayo ng kopya para po malinaw yung inisa-isa pong kasagutan ng Department of Health. In fact, kung hindi po ako nagkakamali, yung OIC ng DOH, si Yusek Vergere, ang lumagda doon sa kasagutan ng DOH. Inisa-isa po ang mga kasagutan doon sa fraud audit report ng COA. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.